Okay, atong palakpakan si Brad Alan. Daghang kayong salamat, sir. O kaninyong tanan, pikpikan na inyong tapat. Pikpikay na, okay na ka diha. Basli po do. Basli kong pikpik ay basig mamikpikay na. Ayaw mo kumpiyansa. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanim. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, igampong kami makasasanada, at sa oras ng pagkakayo. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Mayroon sa silugan, kung sa katuigan, wala yung katapusan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Manglingkod. Ako kauban pagpon, may buntag, kaniyong tanan. So, yung po na ko ka Father Jojo, Father Lito, o katong sa kaparin. So, ang katapusan nga akong i-share sa inyo is about the power of commitment. Ang gahong sa pagtahan sa kinabuhi, labi na sa atong pagpangalaga. Ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 11 at sa 16, nagingon, do not let anyone look down on you because you are not capable, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, faith, and purity. So bahala na kung sa iingon nila. Muingon ang inyong mga kaubanan, di man kaangayan, di man ka mo-qualify. Pasag din na sila. Mauna ang una, nga usay ma-encounter nato sa journey sa atong pagpangalaga. Usahay kita ang muingon nga di taangayan. Usahay ang atong silingan ang muingon nga di taangayan. Mauna ang una nga gisulti ni Moses. Exodo Kapitulo 3, versikulo 1 at sa 15, dili man kumu-qualify, Ginoo. Kung himuon ko nimo nga imong tigpamakba ano magkikistorya sa pero ngulit ba ako? Nahibaw mong unsa nang yungit? Kana di kay kalitok. Kung mga tubig, dugay pa mamang tubig, yan ang dugay. Pero siya ang gipili sa Ginoo. Mauna ang 16, 15 sa Ebanghelyo ni San Juan. Nga, niingon si Jesus, dili ka mo'y nagpili ka na ako. Ako ang nagpili ka na. So, ning response mo, bit-bitin niyo ang daghan nga mapagsulay sa inyong paglawig sa pagpagalagad isip mga Eucharistic ministers. Mauna nga dili kita makalikay sa padayon nga education. Unsa maning education? The process of training and developing the knowledge, skills, mind, and character. Sa ato pang education di ay usa kini ka proseso. Diha sa ato pagbansay-bansay aron mulambo ang atong kahibalo, mga abilidad nato, mulambo ang atong panghuna-huna aron mausab kini. Roma 12:2 Neon si San Pablo sed reforma mini innovitate sensus vestri. Usbaninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. O ang ato mga babatasan o uban pa, mga kinaiya, as to etymological meaning, kanang derivatives, ang education gikan sa edukare, to bring up, near, train. Sa ato pa ang atong kaugalingon, himo natong available, kung naay mga panawagan para sa development nato, aron magkalaom mga atong commitment sa Ginoo. Himuon nato ang atong kaugalingon nga available. Dili kita moingon ni ana murag naglisod naman ang akong panahon wa man koy lugaron.
Wa man ko'y panahon. Mao man ang mga badunggan nato sa ato mga constituents. Kanang ato bang mga sakop pa. Wa ko'y panahon, Brad. Ambot ka kung ang Ginoo mo'y wa na'y panahon nila. Nga dili ba kung kita'y tag-iyan ining panahon. Muhatag itag panahon. Kay kung muingon ta nga wa tay panahon, lisod. Kung ang Ginoo na mo'y mawadag panahon ka nato. So sa Latin, iducere. I-meaning out. Ducere tulin. Sa ato mabugawas kita, human kita, mulambo diha sa atong capacity, technical or uban pa spiritual, aron nga atong dumalahog, dili lamang ang atong kaugaling lawas as to leadership diha sa atong kalag na mo'y naglid ug ang Ginoo mao gyud ang pinakataas nga naglid ang atong kalag ano na accountability kung dili mugawas kita ug dalhon usab nato mga kalag ngadto kani. Mao bito kana manguros ta ni bagikan din sa ibabaw. Unya kining tulo ang gamiton trinitarian man na. Gitudloan naman mo sa og pagpanguros. Unya kini ang two nature. The human and divine. So mao man na. Mao na nga usayo di ganit ta ka sabot ug kung sa ibuhaton nato ni pagpanguros ug anaon na nan ba? Nay uban dili na sa ilog ipamutan. Di na maklaro. Pero na ikaw ganing guidelines sa ato niya na. So mao na nga dinhi makita nato nga naay atong ilid labi na kamo kay kamo ang tigpakaon sa mga karnero sa Ginoo. So what is the difference between ignorance and innocence? Mao ni question. Unsa kunoy kalainan sa ignoranteng inosente? Brad, tindong na lang, sulti. Buragay mo kang tinanawan. Kung sa'y kalainan sa ignorante o inosente. Kaysa magkatubag, tindong lang. Ha? Parehas na. Ang spelling, pareho rapon. Pareho raman daw. Ang spelling na, lahirahe na na. Ignorance, you are supposed to know, but you refuse to know. Mo na ignorante. Katubang inyong problema, kabisa kung saan niyong hagad o panimba, inuligin paminaw ninyo, ignorante itong mga tawanan. Pero ang inosente, you are supposed to know, but nobody tells you. Mo na inosente. So, kung ini ang sitwasyon, kinsa man ang maluwas? Ignorante o inosente? So, klaro. Kung ignorante, no. Kaya nag-refuse na siya. Mauning mga non-Catholic society. Kapila na ini nga dili lagi nang inyong gitudlo mo yung mong pagtulunan. Ila man yung ibuta nga basta na ilarawan diha sa mahal kami ni Diyos. Dili lagi na maong pagtulunan. Ani, Diyos lagi na murag siya na hinuoy Katoliko. Kita may Katoliko, kita'y nasayo lugon sana. Nganong sila may manudlok sa mga tao, mahintungod ana, gawa man sila kasabot ana. Kita na ilang pasundon sa naa sa ilang hunahuna. Ang ilang hunahuna, dili mao ang atong itudlo. Kaya kung magkaatubang sila larawan, Diyos ang ilang pananaw. Kaya tanang larawan man sa ilang Diyos. Mao na nga dili, pwede. Mao na nga kining mga ignorante, mga kulang sa kahibalo. Oseas Kapitulo 4 versikulo 6, my people perish because they lack knowledge. Magdaglag yun ding mga tawana kung dili sila makabatong o grasya sa Ginoo. Amen? Kining mga inosente sila kay matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 23 versikulo 34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pasayluas sila, Amahan.
Tungod kay wa sila masayon sa ilang gibo. Inosente man sila. Wala may nag-ingon nila. Ang mga psychologists say that man is the sum total of all his experiences from the moment of his conception until the present. Sa ato ba kita, mao kana kita, sukad sa atong pagkahimog hangtod karon. Unsa nga ato mga kasinatian diha sa atong journey, maibaw nato ang atong pagkatao tungod kay sa pagtutal nato pagsam-up ni ana. Mahibaw atong mailhan og asa gayon ang tinuod nato nga pagkakita og kinsa gayon kita. Ako ning graduate kong trainers training, kay kanang trainer sa mga hayop man na, sa pag-apil niya ng trainers training. Kung trainers training gani, hayop imong gitrain. Pero kung trainers, tao ang imong gitrain. Ni graduate ko niya na sa Australian government, kanang trainers training, kanang pagtudlo ba ko sa pag-lecture, giingnan ko sa akong professor, nga ayaw paggamit og bisa ko sa lecture. Paggamit ka ng lecture, nga kanang ikaw ang naghimo. Kaya kung magsigi kang sundog-sundog at kung dili naghimo, dili ka maka-express. So kung dili ni mo na tunan og maayo, dili ka maka-express. Sa dihang gigamit nako ang kaugalingon akong gihimo, giingnan ko niya, yun, ikaw yun. Ikaw yun. Kaysa kadtong dili ikaw. Mao na nga nindot kaayo kaning manual, naabala sa inyo ng manual sa CFD, inyo nang tunan. Unya kung inyo na ma-master, himuin ninyong manual, i-enhance ninyo. Na ano man na, okay naman na, bisag na ninyo, duga na, pero memorize sa, klaruha. Kaya makita ninyo ang inyong kaugalingon, sulti ninyo, nga kamugyon ang mga safety. Dili na ingon nga, kada lang, sa pagtudlo is for compliance. Tinudon ka ni. Amen? Ingay yung tapag, tinunda na yung pagkakabag, na. Inatinunda. Kaya nahinda mo ni ang mga nili katoliko mo na hinuoy, naninoon. Ang mga kaabag, wapag yun naninoon. Grabing paninoon na ang mga pastor, makahilang na gani magwali. Pero ang kaabag, nagwali, nagpaambit dito, naghilang wa. Ang putlan. Mauna na ay masakop na ito magrabi ang conviction nga emosyonal. Gitawag na sa in English o persuasion of emotion. Dili persuasion of reason. Gusto mo hila. Dili magkamakahatag sa iyang gusto. Kaya magwali ka, mura magnangatog, nihin ng mga tao, kaya na magpaambit ka ba? Wali pa, iba na. So ang kanang tao diha nga nanimba, naasa conviction nga gusto siya nga madutlan sa kisulti sa Eucharistic minister. Pero dili man makahatagan ang Eucharistic minister. Nakalabay sa simbahan sa born again, tuwa dito siya natandog, dito siya nakahilag. Ano niyo siya? Kini! Kaya bisa kung sao niya di man niya kitaan ang iyang ipangita. Kada simba niyang Domingo, sa ang Eucharistic minister na nagpaambit. Nakinsa may sada, hindi ka nabalhin, di ikaw, kamo. Ayaw ninyong basura lang nabalhin, basura ninyo inyong kaugalingon, kaya ang kipangita na ini nga tao, hilak-hilak, waman ninyo na himuha, ibis kayo na sa ibo. Kaya kung ibo pa ng gihimo nga maghilak ka, di naunta na bumalhin. So, bantayan nato lang ilang mga needs. Amen? Amen. Kinahanglan ma-address. Maunang niingon ta, continuing process. Sa lahi nga definition sa education, magpadayon yung kita pagtuon. It is important to select apostolate that matches your own personal gifts. The processes of identifying and weighing all the different apostolic options offered within the church
may take time, but it is important to identify the different apostles' options that each activities may lead. Kami masamangita gani imig lecturer na ikinatibok ang seminar katong ako pa'y nahimong pangulo sa education section sa kanang Catholic Charismatic ba kaning evangelization ministry. Pag mag-seminar mig life in the spirit, magpadalangin may gamay papel, mag-consensus may kahuman. Unsa imong gift, imong alam, asa ka nga kapilya, unya unsa imong gift, na dito, maayo ba ka mo kanta, box, maayo ka mo lecture, box, maayo ka mo ampo, box, asa imo, mualagad ka, kanang mga sa kagbangko, manilhik, na dito services, box, ipangpasa na usa-usa. Kadtong unsa to panalit ang ilang gipangsikat kadtong lecture amo tong tigumon tanan mao toy among himuon nga lecture kay sa ila daan gi-identify ni naman nila ilang kaugalingon nga naa sila ana nga gift. So igo na lang nimo silang i-harmonize. Dili na kay magpataka ra panundo ikaw mag-lecture ka wa na sa iya. Dito makita na nimo. So kantong maayo mo kanta, tapoko na to tanan sila. Mag-invite na may expert, na choir, na trainer, para tudluan sila o kung saan pagkanta. Kaya kung dili nato ni ma-strategize tanan, maglisod na usay makabalog na pala sa atong mga commitment. Kaya kitang tanan, usara kalawas, lahi-lahi ang atong functions. Ang ato lang sa atong pag-execute ini ato kining-utangan o gugma. Amen. Amen. There is one apostolate that suits everyone. So, we know how important it is to find the right one for you. The best way to decide what apostolate would you like is to ask yourself the following questions. Kay base ba kung kaning inyong pagka-Eucharistic minister, dili yun ni mao ang inyong papil dinhi sa simbahan. Mao na matingatan, anong namundang man ang ubang, ipangutan na ba yan nagagabi? So nahibaw ka. Nga base kung sa'y hinungdan ni Ana, base kung ingon tong atong mga tao dito nga, buwan naman tayo kaabang, ikaw na lang, asa ikaw na lang. Ikaw ang magkaabang, ikaw na lang, ayaw ng ikaw na lang. Nahimo na lang hinuon kita nga murabag feeder ba? So, asa man sa ato pagpuyo, nini nga simbahan, sa pagsugod na simba, gawa pa tamahimong kaabag, Eucharistic minister, asa mo kita ganahan ng grupo? Kamu na, bati ba ninyo kamu nagganahan mang tanaw aning kaabang. Kanindot man. Nag-interest ba mo? O asa mo aning nga mga nagkadaiya nga mga ministry sa atong simbahan? Kung gusto ka magkaabang, ganahan ka ba tanaw-tanaw, pangutana, what are my gifts? Unsa man puninggasan ako? Nga kung kana ang akong sundon o decide ko diha, mo qualify ba ang akong gifts? Unya, kung naa na kining tanan, what activities would I like to do after I decided? Magunsa man ko, niya sa ako, kini nga gift, mao kini akong gipili, unsa may akong buhaton. Maghuwat ra ko kung na-retreat, wala lagi ko laing himuon, tungod kay dili man dalim, kay usama ko sa mga tigpamakba sa simbahan diya sa mga kapilya. Kung nakinigan ako, which spiritual skills would I like to improve? Asa man ang akong palabuo diini sa akong kinabuhi. Kaya lisod kayo ang Eucharistic minister o wala sa prayer life. Amen? Amen. Magsalig lang ta sa atong kaugalingon. Dili ita makahuman sa atong commitment. Mabugnaw kita. Maluya kita. Nagkinahanglan kita o Ginoo. Nga mao gayon ang atong kuhaanan usog sa atong pagpangalag.
So, choice to consider. Nga unta ang tanan ng mga Eucharistic ministers, mahimo unta sila ang world-class Christian. Ingnay mo tapan. Mahimo ka world-class Christian. Dili unta ka mahimong worldly Christian. Kaya lahi man ang world-class, lahi man ang worldly. Maunang likay-likay kita niining mga buhat sa kalibutan. Nunya sa dihan, mahimo na tang world-class Christian. Moingon na ta send us around the world with the news of your saving power and your eternal plan for all mankind. Salmos 67, versikulo 2, Living Bible. Ipadala ko Ginoo sa mga kapilyo. Ipadala ko bisag asa uban sa imong makaluwas nga gahom. Mauna kanindot kay kung naay masakiton kinahanglan ba magkabanawag ni Father aron mag-pre-over sa mga charismatic okay ra na kay daan may authority daan kay bao man ang ila kana mag-pre-over. So how to think like a world-class Christian? So kini ang iyang thinking. Atong i-shift from the self-centered thinking to other-centered thinking. Sa ato kadili na ta maghuna-huna sa atong kaugalingon lamang. Maghuna-huna usab kita sa uban. Manang giingon, my friends, stop thinking like children. Think like mature people. Kinahanglan atong ibutang atong kaugalingon diha aron magbalampuson kita makabaton kita og gahom diha sa atong pagtubag niining maong tawag. Nagsuko ang Dios, don't think only about your own affairs, but be interested in others too. Interesado ka sa uban kay gusto man kita na mulam. So si San Pablo nagingon, matod pa niya, I don't think about what would be good for me, but about what would be good for many people so that they might be saved. Ang akong gihuna-huna karon miingon si San Pablo, dili na ako kaugalingon, kung dili ko huna-huna na ako kining nang ginuka na buntag pamanunta, o kung sao na ako kini nga sila magbadasigon aron maluwas nila ang ilang mga katilingban. Papaka na itong Ginoo. So, pinaagi ni the Bible says, by doing this, they will be storing up real treasure for themselves in heaven. It is only the only safe investment for eternity. And they will be living a fruitful Christian life down here as well. Ang pinakanindot yun nga treasure katong nangugkog dahil ba sila yung nangabot yung mga treasure katong yung mag-store kita, magbaton kita, magpundo kita, magtigong kita o mga butang nga langit. Amen? Amen. Mao nang nindot kain ng naghagwal kabitaw niya ng alaga kay ang iyang qualification na dato man. Sa social action, usaman ko sa mga lecture sa social action, ni katong yung atong sa CBCP ba nga, umispo, nga gitagaan din ko niya whole manual ng social action kung saan pag-lecture. Kaya nagudugan naman ko niya sa akong trabaho. Pero ang ako ng umispo, ang ingon ko na bata na ala. Mao na na-appeal ko niya itong social action, i-appeal pa ni mong konsensus o pila ka mong pagingisda din sa gobyerno generoso, appeal pa ni mong pilay mag-uumaw, pilay pobre, kapila magkakaon, pilay swindog, grabe ka puti. Kay isa-isa kung manimog, pilay mong swindog, mabuhi ba ka, panarin 5,000, computer dahil mo, kapila ka mong kaon, pilay mong anak, kanang imong 5,000 ang sarana. Mauna ang mga lecture sa social action. Mauna ang simbahan, kung imo ato na tanan isa-isa, makaroon imo og kinsa gyud ang angay tabangan. Kay
kung padalit ang imong sweldo 5,000, ang imong anak na po, imo man ang tanaw, nung pilay gasto ka na kaon, ining ka na isaani, katulong mo kaon sa sakadra, naana dito sa mga lecture sa social action. Mula ba siya o kwan, magkuha ka mga percentage. So, daghan ang atong mahimo. Mauna ni iyong kunindo, kakwatahan ka, o nag-alagad ka. Kaya ang qualification ni mo, dato ka na dato. Pero halos wala kayo pamiliti, pag-anhi dire, o niya nag-alagad ka, ang imong status ana, dato ka, kaya nag-alagad ba ka, pero pobre ka. So, ang nindot dato ka dato, financially stable ba? Naala sa financial freedom, bawal ng dato na dato, niya nag-alagad. Klaro tayo na niya. Ang kita, dato sa mag-alagad, pobre sa financial. So, naapoy gitawa ka dato nga pobre. Daghay kwarta, pero di magtagad. Di manuol lang iyang bahay. Muato ang kaabag ako sa magkalaban ko kay padako pa ka, magtawag ng pulis, kung saka. Mauna yung mga dato nga pobre. Pero ang pinakanuoy, kanang pobre nga pobre. Wapay kaon, wapay bugas, wapay simba-simba. Mao gani. Mao na yung tanaw. Kung ito na yung i-report, maghimo mo ana o mga report, na social action na group. Para ma-address, maadto o sa mga program, kung na ay mga kuha ng atong charity o kuban pa, ma-appeal, katong yung pobre na pobre. Kaya ang purpose sa ito, ang preference ni Jesus sa mga pobre na. Tungkol kay gusto ni Kristo nga kining mga pobre, kanang way mga bugas, himuon niyang dato sa spirituality. Mauging tawag, ipang tawag niya ang mga mananaga. Kung niya sigig panaga, kung ako'y kuha, may klamo na gulo sa akin. Patak-tak ko na po binimo dito na migigan pa may kuha. Paano ayaw na ba? Kaya nasayod ba si Jesus? Kung ang iyang preference ng mga kapos, dili mo tiba sa butugon sa siya. Tungkol kay gusto lang niya nga ang mga kapos, taliwala sa ila kapitkos sa pagkaon, nga munuol sila sa Ginoo. Kay nuoy sila kaayo nga wa pa sila'y pagkaon, wa pa'y Ginoo ang ilang kinabuhi. So the power of commitment. Matthew Kapitulo 20, versikulo 26, katus sa 28. Serving and following Christ with commitment. Maugyod kini ang gahom sa commitment. Mualagad kita, musunod kita kang Jesus, nga naaklaro gyud unta ang commitment sa atong kinabuhi. Lucas 9:62, naghulagway kini sa usa ka disipulo nga buot mosunod, nga walay lingi-lingi ug mualagad karon, always present. Amen. 2 Corintios 6:1, salvation was not yesterday, salvation will never be tomorrow, but today. Pag-ingnon ka ni Father Alisa, kay magbisa ko dito, ay rain mo asis. Ayaw na pag-ingon nga, wag magkabag-ingon daan. Kung ingon nga, Brad, naaya akong gibati. Dili na ako makaya magsaulong isang ako karong turno. Ikaw sa, wag hinon ko katuon, wag magkabag-ingon gaina. Kung ang pinaka-worst ni ini, kanang kung dili niya schedule, gani na siya mo simba. Nahimo na siyang kabos sa spirituality. Kami yun, sa ulog na mo dili, manglinya yun binito tanan. Kaya namong toyo, musimba po mi oy. Mauna nga kinahanglan nga eyes on the board kita, bisag dili na itong katurnuhan, nga kita kaabagban, kaya in case of emergency, na kita. Abi ninyo ako, nakaagi ko anang nagsaulog ko nga, wala yun sa akong kuwan. Kibali nagkanta, nagpasiunang awit pa ang simbahan.
giatake mag-high blood si father. Kinahanglan na siya i-admit sa ospital, gitawag ko niya. Ingon siya na may kanang sinina sa sakrista. Pari, ihatag sa iya, sa ulog sa nita. I-admit siya. Nagsugod naman ang pasiunang awit. Na kung muingon kung ano, mag-ingon si Padre. May mag-asahid mo si Padre na ma-stroke siya. Mao na nga mo alagad karon. Amen. Amen. Always present. Now, matagtawgon mo basta sa Ginoo, ayaw na mo pagdagdag karon. Bisan pag wala sa inyong bokabularyo. Basta tawgon mo sa inyong presidente. Brad, atuwa sa to dito, Brad. Ayaw na. Kung ako ana, muingon ko, Lord, salamat. Nga imo kong kitagaan o higayon nga makaalagan ni mo, Lord, pinaagyan ng tawag. Mao ni commitment. Commitment is to die to yourself. Sa ato papakyo ni mo ang imong kaugalingon. Grabe na ni Brad. Unsa may puti pasabot ini. Ang tanan kanindot lang mo pahuway. Karon pila gud ko kaadlaw diri. Napay inyong mga sundan dito nga wapo kaayo, napay higdaanan dito nga aircon. Pero gipatay ninyo ang inyong kwarto dito kay di amo. Ang inyong convenient, inyong gipatay to die. Ang inyong kanang happiness para unta pakiguban sa inyong pamilya, inyong gipatay kay ni amo diri. Dili kay inyo nga naghikog niya. Importance of commitment. Mao niya mga naglinya, mga teksto sa importance of commitment. So the power to achieve victory. Sa ato pa kung masabtan nato kini naa kitay gahom pagkapot o kadaugan. Magmalampuson kita. High level of commitment. Nakafocus kita sa usa ka goal. Usa may goal ko ninyo nga Eucharistic ministry. So kung i-focus nato na nga goal, nakasabot kita niya na nga goal, mauna nga naa na kita sa estado, sa taas-taas nga level sa commitment. So unsa man di ay gayon ang commitment, kini mao ang hingpit nga paglambigit o pagtugyan ngadto sa lain o pagbuhat sa usa ka butang nga walay gibilin o giresiba para sa kaugalingon. So wala na. Sa diyang magsulti mo, ihatag ninyo ang tanan na pinaka-the best. Wala na mo'y gireserba. Sa diyang ipadala ngadto sa mga tao, ano ka musulti, ihatag na ninyo ang tanan nga inyong capacity kay kana nga pribilehiyo mo labay mahuman ka na mao nang samtang dialaw kita sa Ginoo diha ihatag na nato ang tanan nga walay gireserba nato sa atong kaugalingon. Ano na hiya sa commitment? Personal na ikini nga desisyon. Hapit alas 6, undan ako alas 6 kung di na ako ni mahuman sa nilang basta klaro na ang inyong mga mata. Personal kini nga desisyon. Sa ato ba walay lain ang kaimo nato? Sa diyang miapil ta niini Eucharistic minister ang pangutana, inyo ba ning desisyon? O desisyon ni sa inyong asawa? O desisyon ni sa inyong kapilya? Inyo ni. Kaya kung inyo kining personal na desisyon, makalahutay gayon kamo niini. Amen? Amen. Kung inyo kining personal na desisyon, makalikay gayon kamo sa mga lugar na ma-down ang inyong credibility. Kadtong lugar nga makita ninyo nga daghay mga manimbahay nga moagi
nga dili maayo silang pananaw kay kamo inyo man personal nga desisyon bisan tulog nindot pa mo adto didto apan kung us-us ang akong credibility kung mo adto ko didto dili na lang ko adto kay nag-decide na lang ako nga mga lagad ko so dili kini libre unsay mo ti pasabot ni ining dili libre ano na kini katumbas nga bili Lucas 14:33 sa ato ba mga lagad kita ihatag nato itong kaugalingon sa pag-alagad, dili kini free. Nga naman, tagaan kita sa Diyos o panalangin. Alagad. Nagtuon na nga free kini mga lagad, dili. Nga naman, sa diya mga lagad kita, tagaan kita sa Ginoo, buutan ng mga anak. Aduna kini katumbas kabukti sa atong pagpagalagad. Tagaan kita maing panglawas, tagaan kita og pamilya nga makatapos sa ilang pagpag-eskwela, sa atong pagnegosyo, tagaan kita maayong negosyo, kay aduna kini katumbas. Kaya nga ito ba kung nahibawaan ka ng material mo ingon natin na ay ka na magkaabag, wa man ay suho, wa man tanan, kung sa ganigani matagad, pero wa ka kasayon, kasanihan mo kumit kita, o munisahid kita, tagaan kita sa Ginoo o bugti niya. Ang sukod ni ini mag-aagad sa atong kahibalo pag-ila sa Diyos. Suon sa man yun. Asa na gid kita sa atong pagtuon. Kaya ato magkaklaro kini. Kaya dili ta kasabot di ini ang ugang liber sa atong understanding mahitungod sa Dios. Dili ini maghanap og pag mutaas ang atong kahibalo kaniya. So sa may effects of commitment. So layan kita. Sirach kapitulo 2 versikulo 2, Santiago kapitulo 1 versikulo 2 sa 3. Ang epekto kung committed ta sa atong pagka-Eucharistic minister, muagi kita og pagsulay. So, trial. Ang tentasyon, iya ka na sa demonyo. Ang pagsulay, iya sa Ginoo. Ang tentasyon na sa Mateo 4:1, gitintal ni Satanas si Jesus. Kung musimba ka kanako, maimo kining tanang tingnan. Gigutom ka man, himuang pan kining bato. Nasayo dako nga kasulatan nag-ingon nga dili ka maunsa kung muamba ka sabdayon ka sa mga. Ang ingon ni Jesus, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang anak. Ang kanang tentasyon, kanang inyong trabaho o inyo ng ikompetensya sa inyong pagkakaabang. Pagkaon, mga dungog, bahandi, mao man ang tentasyon. Pero ang pagsulay, aron kita ma-purify. Mao na nga, ni-arise din nga naman, naanay mga opisyal dato sa kapilya nga, dili kita angayan. Ang kita, dili, lain ang ilang tinanawan ka na. So magpasalamat kita niya na. Kaya niya na kita ni ining level na ang commitment dato sa Ginoo nag-epekto na. Kaya kung sigihan ang tagpakpak, kada sulti na ito, pakpak, kapitig na siga na ito. Nag-liver spread. Pero sa diyan, di pasakitan ta sa atong mga tao, ni undang na ka, niya na ito ta. Maay lang ito tagpakpakan ta. O kasabaan na ta ni Father, mura na pang lalim. Kanang atong pare, basta musulti na para na sa kaayuhan nato. Kaya usahaw nato pag-atos ng katilingban, o dili po da presentable. Unya kay karon, kay niabot naman ta sa level, sa epekto sa commitment, kay kailangan ta sulayon. Di gikasabaan ta, kay nga nang wa ta mag-discount sa patuban. O daghan pang kana mga part na. Pagpaka nato si Father Ana, salamat kay din nga sabak. Kay base dili na ito.
So, meaning, ning epekto na ang inyong commitment. Amen. Amen. Ang ikaduha, ano na kini na kong epekto sa atong pagkatao? Sa ato ba, maapektuhan kita? O sa imo di masabutan eh? Kung kining ning epekto na commitment nato sa Ginoo. Kadali ra na i-identify. Sa una, sa di pa mo ka mag-asa mo tuwas medyo kiha. Tuwas sa buman. Tuwas sa mga anak-anak. Ino-ino. Sa di pa mo kaamag ba? Karon nga na Eucharistic minister na mo. Tanawan ninyo ang inyong kaugalingon sa una o karon nga ni mo sa Eucharistic minister. Inanay kini nga giusab sa Ginoo. Dili kini abrupt. Kita mismo inanay kita, gi-process kita, nga makabatikot kita, nga naada epekto sa akong kinabuhi. Kani adto-adto ko dito, ang ako mga kauban nga makainom na ako, nangamatay na kinasakit sa atay, nakansay na sa atay. Kung sana diha, apan ako karon ang buhi, tungod kay ni ako diri. Sa ato pa, naay na kong epekto ang ako pagdisahin kung pagkumit na ko kung mualagan ko sa mga. Ibaliktad daw ninyo ang inyong kinabuhi kaniadto karon ug asam na mong dapit. Unya dili na kay kita ang maapektuhan niini, ang ubang mga tao maapektuhan usab. Kay kung makita kita nga grabe sa yupa, pag-ato nato sa kapilya, humalto ka daw, nag-ampo ta, patingalan na nato mga tao, may nampuo man ni kaabaga, di ka siya maapektuhan, kanindot, kamuhutan ni nga kaabag, gusto pong ko mamariho sa iyang kinabuhi, madugay may nalaban sa ako na makaabag, maapektuhan sila kung kita, klaro ang atong commitment. Amen? Amen. Ang Diyos upadayan sa iyang kaugalingon nganhi ka na. Mo din. Kay sa panahon nga naa kita'y daghan nga mga pagsulay ug uban pa nga ma-encounter, wala kita mag-inusab. Tagaan kita og response sa Ginoo sa atong mga gipangayo. Ang Dios mahatagan og himaya sa atong pagtubag, maghatag nato sa Ginoo ang pagdaig og himaya niya. Ang Dios magapanalangin. Mapil na ba ninyo? Nga murag, bisan sa kapitos, apananaa kamoy kalinaw. Kanang kalinaw, dili ka na ni pasabot nga absence of noise. Kaya kaabag nga way kalinaw, bisan pagkadto na siya matug sa sementeryo kay gimingaw dito, kung ang iyang within way kalinaw, bisan pagwalay mga tao, dili gid na siya malinaw. So ang peace, akong malikon, dili ko tibasabot ang absence of noise. Kay bisan pag matug kataliwala sa kasama, kung naa kay peace of mind, naa kay peace of heart, makatulog yun ka na malinaw. Mauna ang Diyos, muhatag ka nato nini. Mahimo kita gawasto na paghibog mga dagkong butang alang sa Diyos. Mauna musulod na dito ang mga planning, mga recommendations. Makita na nimo ang mga issues sa imong katilingban na imong hatagan og recommendations aron ma-address. Makahimo kita niini kay gawaston kita para sa kadagdanan ug kahimayaan sa Dios. Unya maangko nato ang kadaugan ug ganti sa kinabuhing walay katapusan. Pinalaya kapitulo 3 bersikulo 10. The everlasting life with everlasting happiness. Ang walay katapusan kaliko. Wala kita masayo. Tungod kay maulamang kini ang mga pamaagi na kita makaabot gayon sa gingharian sa langit. Dinhi kita gibutang. Ang gani ang uban nato dili marinyo murag kulang ang ilang kinabuhi na. Mo nang hawang na sa ina. Mo nang bisag kung sa pagsulay nga ilang naagian, maningkamot kay silang mga makaabot kadto sa renyuan. So ang commitment a pledge of promise. Usa kini kasaan. Usa kini kapanunod. Mo na mag-renewal kaya mo. Uban sa pulong
buhat o paglang. Usa kini ka panumpa diha sa atong kinabuhi. So nahibaw kita nga ang atong commitment usahay tayugon kung ang mga tao sa atong katilingban dili nato sila maina. Kinahanglan klaro nato ang mga tao sa atong katilingban. Ang pag-ila sa tao, bantayan nato nga ang tigulang lahi o paglantaw kaysa mga bata. Tibanan gina. Ayaw pag sagula ang unahuna sa tigulang o unahuna sa bata. Kay buol ko ang imong kaspa diha. Lahi gyud ang paglantaw. Ang dato lahi o paglantaw gayon kaysa ako. Sa ako kini sa imong katilingban. So unsa man ang imong pagtan-aw ni ayaw gayon sila parehas. Ikaw ang mugahin kanila. Nga imo sila ma-accommodate, nga imong tuyo mao ang pagpanul nilang tanan kadto sa Dios aron magkuyog ka mo ngadto sa magbakta sa kaluwasan sa modernong pag-ila sa tao. Nasayon kita nga ang butang labaw pa usahay ug bili kay sa tao. Sa atong sitwasyon karon, kinahanglan ang mga Eucharistic minister nasayon sila nga ang situationer na ay mga panahon nga mas dako pagbili ang butang kaysa kinabuhi sa tao. Pero mas maayo pa ang pagkaon kaysa katabang. Mauli ang realidad. Tanawa na mga pagkaon sa iro, tanawa ang pagkaon sa katabang. Ako nag-talk man ko dito sa China last 2002 o sa Hong Kong. Sige magbalik-balik sipon, pero 2002 dito ko nagtupog mga DH, kami ni Bishop Pueblos, ang among obispo. Nagtambong mig Human Life International, nag-gather ang talang mga domestic helpers sa tibuok Pilipinas. Among itagaag talk. Kaluoy, pag-workshop. Naaday mga DH, nga ang kanang balay sa iro, ang ilang kwarto naa sa kilid sa balay sa iro. Ang pagkaon sa iro, paupo ilang pagkaon. Pero na yun ang success. Kadto mga Kristiyanos ang ilang nahimungan. Kadto nga tayo, pagkadto nato, 2002 man. Ang sweldo sa kanang beginners ba, nga DH ito, 24,000. Abot karon dagko na siguro dito sa Hong Kong. Basta sa una 24,000. Nangutan naman nagpila. Ang kantong mga nagdugay na dito is 30,000 plus. Wala gud sila abilin mo brad. Nagtuog yun ang among mga parente dito sa amo. O mga silingan na mga haya. Kaya mo. Pero wa sila basayon sa among mga pag-anitos dito. Kadunggo sa ningon si ako. Ang akong igsuon nga isa, ako wala ko igor, ako nagahuman mo high school, nag-DH ko, pero ang ako igsuon, nahimo na siyang certified public accountant. Kanto na lang isa kayo sa medisina. Pero ang iyang amo Christian. Mauna nga, kining sitwasyon na, ang iro mas maayo pa ang pagkaon kaysa katabang. Ang kasiguruhan sa tao, nga usahay, dili siya makalahutay. Amen. Dalawa ng imutapan o makalahutay ba na inaayaw yun ang wakay kasiguruhan niya. Sa atong palibot, karon ang tao sa dili kontento sa kural. Gikural na ngiyang pader, gipader na ngiyang balay. Ang panwa pagit siya makontento na pag-ilo. Pero di pagit siya kontento, nag-hire pagit security sa agency. Ang pangutana, kining iyang kural ng pader, kining iro ni kadagko kaayo, na pag-security, mao ba ni ang hinungdan nga secured siya, ang malampuson siya sa iyang kinabuhi, uli siya mamatay. Pag-abot sa kamatayon, tanan nga iyang mga kiandam para sipte siya, dili kini makapadalipod kanina. Pag-abot sa kamatayon. Mao na nga kinigitawag, commitment is a life and death decision. Life and death aspect.
In every commitment, we need our personal judgment and acceptance with this kind of life. Ano? Sa ato ba na kinahanglan kini, nga kining yun, diri ko. Puyo kong pagkamaayo. Kini nga kinabuhi ang akong buhian. Naklaro na ba na ninyo? O karoon na ninyo na kuha na kinahanglan maklaro na? Kini ang kinabuhi ang pagkamaayo, pagkamatinabangon, pagkamahigugmaon, pagkamaalagaron, ug uban pa nga mga positibo aron ako magkatabang sa akong isikat. Living a life of a servant, not a boss. Klaro nato nga kita mga sulugoon. Dili kita boss. Sulugoon kita ni Jesus. Nga mao ang atong hari, kagi hatagan o authority sa atong mga kapalian. Being a servant and committed to do His will, it will lead us closer to God and His divine providence. Sa ato pa, kung mao kini ang atong pangunahuna, nga musulod kita kanunay sa kabubuton, mao kini ang magdala kanato nga maduol kita og sabot sa Ginoo og dili kita niya pasagdan panahon sa atong mga kapakyasan ug kalisdan. Matthew 6:33. So before we accept God, let God accept us first. What we are is our gift from God. What we become is our gift to God. Naklaro ninyo ni in English, nindot, no? Kung unsa kita karon, gasa ka na sa Dios kanato. Kung maunsa kita, mo develop kita, mo lambo kita, mao kini gamito nato, nga igasa nato, balik kanto. Amen. Amen. In marriage life, sometimes love can be felt only if husband and wife mga tulong. So asa naman ang commitment? On the day nga ato nadawat ang matrimonial vow. So mabalik kita ni Ana, ug ako nasayod kita unsa ka. Ang commitment na kinahanglan kini og perseverance. Nga naman, because I was called by God to offer my own life to one that I love, to the one that I love. Gitawag ko niya, aron ako ihalat kining akong kaugalingon dito sa tanan nga akong gihigugma. Marcos Kapitulo 12, versikulo 29, ngadto sa 32, sigugma ang Dios labaw sa tanan, sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong una-una, sa tibok nimong kasing-kasing, ug higugma ang imong isikataw sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. So kining tanan ako kining himuon kay ako committed sa mga tao nga akong gihigugma. Nagkinahanglan ang commitment og mga pagkantos. Mao lang ang inyong sacrifice nga dirira mo ng ato nga wa mo'y uli-uli pati si sir. Sakripisyo kada ato mga kutson dito sa inyong mga balay. Nga di-aircon, nga nindot ka makahigdaan. Nga samtang naunta ang inyong pamilya. Kaya mao kini ang commitment. Kaya ang commitment, maghatod ka na ito ngadto sa kamatayon. Kamatayon nga katong giingon nato ba, gipatay nato ang atong convenient, gipatay nato ang mga earthly happiness. So knowing, loving, and serving. Kanang knowing, mao na magsigig yun mong seminar. Kay unsaon ninyo paghigugma sa Dios kung wa mo'y kahibalo dugang sa
Kaya ang epekto man kung dani magsigit ang tuon, mahitungod sa Diyos, kabalutang mahigugma niya. Mao nang gitawag sa kuan bitaw sa Latin nga nihil moritum nisi precognitum. Ang in English ana giingon, you cannot desire to love a thing in which you do not know. Dili gyud ka mahigugma sa Ginoo kung wa ka kahibaw. Mao na ang kahibalo, mao na continuing education. Unsay mga seminar dere, dili lang mo maingon ka, di ba na sa kaabag na seminar, ayaw. Ako gani, bisag kung sa nga seminar, ako mapila. Mao bitaw nga tanan nga mga mo-develop ang atong capacity. Kaya diha kita masayo, lumatudluan sa paghigugma. O kung mahigugma na kita, mao na kinikaroon kamo, dialagad na kita sa Ginoo. Nganong kamatayon? Because you know that you forget everything. Sakit na. A life and death decision. Kalimtan nato ang tanan para lang sa Ginoo ug pag-respond sa iyang panawag. Disregarding everything and every opportunities that the world can give for a much better life. Kadaghay mga offer. Ako, sa akong pag-undang, kadaghay mga gusto nga magtrabaho ko. Karon sa akong pagikan, giingnan ko atong usa sa mga engineer nga akong friend, relatives pag yun nga, na may bagong mayon, nangita o buwan. Unya, giingnan ako siya, na pwede ba ganito? Iyan naman po kong kapuso na na mahimong executive assistant. Di natakalakaw ala. Ang plano na sa atong freedom, opportunities. Inisringan. Tungod kay niya naman ito sa Ginoo. Naiuban nga, naay mga offer nga pag-abroad, na diri greener pasture. Pero kaabag bang ko? To deny worldly happiness is to sacrifice. Dili lalim. Mga barkada nimo, gusto maglipay-lipay, mag-inom-inom, disco-disco, imong i-deny, sakripisyo na. Dako ka sakripisyo sa atong kinabuhi. Death because we feel afraid of the commitment. Usahay mahadlok kita tungod kay ngano daghay problema sa atong pamilya, family problem, financial problem, discouragement. Tungod sa atong kapobriyon, usahay mahadlok kita mo commit. Tungod kay natong asawa, mga anak wala magkanimao, kay wala to malin, usay mahadlok kita mo commit, kay basi kung muingon kita dito sa pagpaambit nato, kanang kabaga na maay man namusulti ang iyang anak to dito nahimo nga mga bisyoso. Babang usahay. Pero kitang tanan gipahibalong na diin. Kinahagan kita nga mulahutay kayo. Sumundan ako. Hindi na ko tama taasan ni. Ang ako lang nga diha sa amo ba magiguban kaninyo? Brother Paul. Himuan ninyo nga binhi nga among gitiso kaninyo makataba unta aron kamo mulahutay sa inyong pagpanganakan. Amen? Amen. So salamat ini nga pribilehiyo. Brad? Okay, tingog lang ko gamay. Kay pwede yun akong paminaw sa itong two topics karong buntaga. Muna'y tinuod. Nag-cut down ko. Sa una na itong kanyang topic, natandog ko sa kanabitang love your neighbor. Natandog ko ni Ana. Nya, kaya si San Jose di ay, ang yadeng ikapuyo, ikapuyo, yun ang pangasawa, silingan niya. Ako po sa akong kinabuhi, ang akong napangasawa, nag-arkila ko sa ilang balay. Nag-arkila ko sa ilang balay. Muna ako naminyoan.
Karon diri sa katong dugma, naklaro na ako karon ang dugma, no? O diri kang Brad, ang ato ang kaning power of commitment nindot kayo. Kaya kung niagi man ko municipal councilor, aging barangay official, na di ako karon sa kaabag, no? So ang power of commitment live nindot kayo ang nakunan nato karon. Wala nga mamauli naman ta kay salaran ta karon, ako murag assignment pa ang dawaton. Katong itong higutan nato diri nga kanang Salamat kaya sa naman. kanang problema nato. Natanong ko nga ang ubang jikiki usaray kaabag. Ang ubang jikiki na iduha tulo. Bisan ako na sayon, ang ubang jikiki wala sila yung saktong kwae. Ukuban pa mga kanabitaw nga to ang mga kauban diha sa atong jikiki. Muna nga, kung tawag ko ninyo, na ako'y sugyot, murag assignment na to. Nga pag-unin nato sa tumatag jikiki, akong gikot katuingon ni Brad, nga isa-suggest nato sa presidente nga mag-listing ta sa itong mga membro kung unsay talent nila. Kinsa to, maayo nga mapaambit pa ng nita niyang abilidad para makakita mo kinsa inyong kaabag. Dili kay piliyo lang kaabag itudlo. Itudlo na. Lisod di ay ka na. Ikaduha, kanibang kwae. Ubay mga jikiki uban, balay kwae. So, dikot ko to. Yung dawagon balik ko na ako, assignment na to, isugyot na to sa matang presidente na mag-listing ta sa itong mga miyembro kung sa ilang mga talent. Kaya sa inyo niya na, makabauta, kinsay ang ngayan. Dili nang piliyo na ko sa katao. Niya, mudawat na po dayon, yan iday siya, diya pala diha. So, muna akong nakita, kanindot kayo, dagan kayong salamat.